Kumusta? Naisip mo na ba kung paano ka ba talaga nahuhubog yung sa araw-araw? Oo nga eh. Kasi madalas parang ano lang, parang nadadala lang tayo ng agos, 'di ba? Parang wala tayong kontrol. Yun yung akala natin. Pero ito, based sa mga sources na pinag-usapan natin, yung paglago daw, lalo na sa spiritual side, hindi to tsamba. Hindi talaga. Kailangan daw ng intensyon, sinasadya. Parang pag-iensayo ng muscle, ganun. Kaya sige, pag-usapan natin to. Himayin natin tong konsepto ng habits of grace o mga gawi ng biyaya based dito sa mga material. Sige, sige. Okay, so ang mission natin ngayon, alamin natin mula dito sa sources kung paano nga ba yung mga simpleng gawi, yung mga paulit-ulit lang nating ginagawa, pwedeng maging susi pala sa malalim na pagbabago natin. Tama. At alam mo, isang mahalagang punto agad na nanabras dun sa mga binasa natin, yung babala sa laban sa drifting. Yung pag-anod lang. Yung pag-anod. Okay. Oo, hindi raw tayo basta makakarating dun sa spiritual maturity kung wala tayong gagawin, kung walang sadya. Sabi nga dun sa isang verse, 1 Timothy 4:7, sanayin ang sarili para sa kabanalan. So, active siya. Hindi pwedeng maghintay ka lang. So, hindi passive. Hindi passive. At ang delikado pangaraw, hindi lang yung hindi ka umuusad. Ang mas malala, yung dahan-dahan ka palang lumilihis ng direksyon. Ay, oo. Nang hindi mo namamalayan. Yun. Nang hindi mo nakapansin, grabe. Okay, gets ko. Yung intentionality. Pero teka, baka may magtaka. Kasi, 'di ba, ang turo by grace. Biyaya ang nagliligtas, hindi gawa. Oo. Paano ngayon pumapasok yung effort natin, yung pagsasanay? Paano pinaglalapat ng sources yung biyaya at yung pagsisikap? Magandang tanong yan. At sinasagot naman yan doon sa sources. Linawin natin ha, based sa Ephesians 2 verses 8 to 10. Talagang biyaya ang pundasyon, foundation. Okay? Biyaya muna. Oo, naligtas tayo hindi dahil sa gawa, period. Pero, at ito yung kasunod na importante, hindi doon nagtatapos. Nilikha raw tayo para sa mabubuting gawa. Okay. Para sa gawa. Hindi dahil sa gawa. Eksakto, galing. May quote nga doon si Dallas Willard, diba? Sabi niya, grace is not opposed to effort, it is opposed to earning. Earning. Pagbabayaran. Kumbaga. Yun. Hindi mo binabayaran yung biyaya. Ang biyaya, yung parang gasolina mo para maka-action, para makapagsikap. Yung mga gawin natin, yung effort, yun yung pakikilahok natin sa biyaya. Hindi para kitain ito. Okay. Malinaw. Biyaya muna, tapos effort bilang tugon o pakikilahok. Galing. Nabanggit din doon sa sources, medyo fascinating to, yung connection sa neuroscience. Ay, oo. Ito yung exciting part din eh. Paano yun? Paano pumapasok yung science dito? Kasi parang kino-confirm daw ng neuroscience. Lalo na yung konsepto ng neuroplasticity. Neuroplasticity. Medyo technical. Ano yun? Parang sinasabi lang nito na yung utak natin may kakayahang magbago, mag-rewire physically based sa paulit-ulit nating ginagawa o iniisip. Talaga? Literal na nagbabago? Oo, literal. Yung mga connections sa utak mo. So, yung mga habit natin, hindi lang sila basta routine. Literal silang humuhubog sa circuitry ng utak natin. Grabe no? Wow! May sinabi nga si James K.A. Smith doon sa isang material, You Are What You Love. Pero dinagdagan niya, ang ating pagmamahal daw, hinuhubog yan ng ating mga liturya. Liturgiya? Parang pangsimbahan lang. Hindi lang, ang ibig niyang sabihin doon, yung mga paulit-ulit nating ritual o gawi. Kahit yung mga simple lang, yung mga secular, yung mga hindi natin napapansin araw-araw. Basta paulit-ulit, yun yung humuhubog sa kung ano yung mamamahalin natin at kung sino tayo. Kumbaga, we become what we practice. Grabe! So, ang lalim pala ng epekto ng mga gawi natin hanggang sa physical level pa ng utak. Kung ganoon, at sinusuportahan pa to ng biyaya, ano-ano ba yung mga specific na habits of grace na sinasabi sa sources? Yung mga parang balag o trellis na sumusuporta sa paglago natin. Okay, marami kasing binanggit doon, pero siguro, imbes na i-enumerate lang natin lahat, mas maganda tingnan natin yung purpose nila.
May mga gawi na ang focus ay sa pakikinig at pagtugon sa Diyos. Okay, pakikinig at pagtugon. Ano mga yon? Andiyan yung pagbababad sa salita ng Diyos, Scripture. Hindi lang daw para kumuha ng impormasyon, kundi para ma-recalibrate yung isip natin, yung imahinasyon natin. Tapos, syempre, panalangin, prayer, Oo naman. na hindi lang paghingi, kundi pagsasanay ng atensyon natin pabalik sa Kanya, pag-align ng puso. Meron ding mga gawi para naman sa pagbibigay puwang, Pagbibigay puwang, paano yon? tulad ng katahimikan at pag-iisa, silence and solitude. Crucial daw to lalo na sa panahon ngayon na ang ingay-ingay ng mundo, di ba? Para marinig natin siya. Totoo yan. Mahirap humanap ng tahimik. Sobra. Tapos, meron ding mga gawi para sa pakikipag-ugnayan. Hindi tayo pwedeng solo flight. Andiyan yung community. Hinuhubog tayo kasama ng iba. Importante yan. At saka, paglilingkod at sakripisyo, service and sacrifice, para labanan yung pagiging makasarili natin. I-reorient yung focus natin palabas. Tapos, yung Sabbath. Sabas. Pahinga lang ba yon? Hindi lang basta pahinga. Isa raw itong radikal na pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kultura at ng productivity natin. Ritmo siya ng pagtitiwala at pagpapahinga. At siyempre, kasama rin yung pag-amin ng kasalanan, confession, para sa katapatan at paghilom. Itong mga ito, kumbaga, mga konkretong paraan para makipagtulungan tayo dun sa biyaya. At nabanggit din doon, diba, na si Jesus mismo ang example nito. Oo, yun ang ganda dun. Yung kanyang regular na pananalangin, yung pagsasabath niya, yung paggamit niya ng kasulatan, hindi raw ito legalismo. Hindi. Paraan ito ng relasyon niya sa Ama. Yun ang pinapakita. At itong mga gawin na to, hindi lang pang loob ng simbahan o pang devotion time. Yun nga eh. Sabi dun sa sources, nakakaapekto to at humuhubog sa lahat ng aspekto ng buhay natin. Sa kung paano ka mamuno, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Sa lahat pala. Oo. At lalo na raw, nagiging halata ang bunga nito sa panahon ng krisis. Sa krisis. Sabi nga, pag may krisis, hindi tayo biglang nagkakaroon ng lakas o wisdom. Ang nangyayari, bumabalik tayo dun sa ating nakasanayan, sa ating formation. Kung ano yung na-practice mo. Eksakto. Kung ano yung muscle memory ng kaluluwa mo, kumbaga, yun yung lalabas. Malinaw talaga mula sa mga pinag-usapan natin. Yung paglago pala, hindi siya passive. Hindi pwedeng abang-abang lang. Hindi pwede. Ito ay isang paglalakbay na kailangan ng intensyon, ng sadya, pero pinapagana ng biyaya at isinasabuhay natin sa pamamagitan ng mga gawi. Hindi tayo basta naanod lang. May kakayahan pala tayo sa tulong ng biyaya na idireksyon yung paghubog sa atin. Tama. Kaya siguro, ang isang mahalagang tanong para sa iyo na nakikinig ngayon based sa lahat ng ito, hindi lang kung gusto mong lumago. Siyempre, malamang gusto mo. Oo naman. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Ano ba yung mga gawi, sinasadya mo man o hindi, na kasalukuyang humuhubog sa iyo ngayon? Sa mga ginagawa mo araw-araw, saan ka ba dinadala ng mga ito? Malalim na tanong yan. At bilang pangwakas na kaisipan, siguro, mula pa rin sa sources, baka makatulong sa pagninilay mo yung idea ng weekly grace audit. Oo, yung grace audit. Parang isang simpleng check-in lang kada linggo, tanungin mo sarili mo, saan ko ba naranasan o nakita ang biyaya this week? Saang aspeto ako parang lumago? Saan ako nahirapan? Saan ako nag-struggle? Practical yan. Oo, isang maliit na hakbang lang para maging mas aware ka, mas mulat ka sa proseso ng paghubog na nangyayari sa buhay mo. Salamat sa pakikinig!